Okay, hanggang dito lang tayo mga part. Balik ulit tayo dun sa mismong entrance. So papasok na tayo mga part, dahil baka tayo ay abutin ng ulan, ay mas maigi pang ano. Ay kita nyo, napaka ano, sana daan lang to. Dito naman sa kabila ay maliwanag pa oh, asul pan langit. Pero dyan ay ewan ko kung bakit kasabay-sabayan ngayon. So ito yung ano, pinaka ano bang tawag dito, exit, no, entry mga part. Doon sa kabilang ano, ang entrance nitong Monte Maria. So yung nakita natin kaninang mahabang pila doon, ayun, pipila tayo doon. Sinubukan ko lang dumiretso kasi mahaba nga ang pila mga part. Tataray natin na baka sakaling pagbalik natin ngayon ay ano na, medyo okay na. Sana hindi nagbago yung ano, yung price ng pagpunta doon. Kung di ako nagkakamali, 10 pesos. Basta malalaman na lang natin kung may pagbabago. So, napakaganda ng ating daan. Oh. Maya maya kung gagandang panahon ay itigil tayo dito. Lamig ng hangin. Ay. Grabe. Okay, dire-diretso lang to mga part. Halos uncut ito. Hindi na natin ito ikakat. So ito naman yung ano, tunay na nangyayari. Kaya ayun, tuloy-tuloy lang tayo. So ayan, may mga ano, enforcer dito. May water, 10 pesos, 20 pesos, saka 15 pesos. Nandiyan na si Nature Spring. Aba, shoutout sa iyo. Tapos may boot ng ano, sa ating ano. O dito tayo, mayroong nakasign na doon ang 4 wheels, dito ang 2 wheels. Ayun, binibigyan dito ng ano, ng ticket. Kaya good morning. Apo, piso lang po sir, 10 pesos. Apo. Yan, parking at saka entrance. Apo, saan po ang bayad dito? Ayun po, pinakamagandang babae dyan sir. Ay, sige po, thank you. Apo. Ayun, 10 pesos ang ating entrance fee mga part. So hindi tayo lugi mga part na magbayad dito ng entrance fee. 10 pesos po. Okay po. Ate, makikisalo. Okay po, thank you. Okay, dito tayo sa kaliwa. Oh, napakaganda ng mga part to. Kita nyo, entrada pa lang. Tapos mamaya may ipapakita ko sa inyo mga part. So hindi na tayo lugi mga part na ano, na magbayad ng entrance dito. Huwag na kayong manghinayang sa 10 piso mga part, kasi napakaganda na ngayon ng Monte Maria. Manghihinayang pa ba kayo? Oh, lalo na yung may ginagawang ano, parang pinaka-view deck. Ano bang tawag doon, oh? Yun, oh, yung sinasabi ko sa inyo, papakita ko. Oh, ang ganda noon. Kung view deck man yun, ay nako, napakaganda na, kitang-kita yung ano, kabilang parte ng ano, yung dagat. Pwede ni ata ang ano, motor sa kabila. Ay, napakadami, grabe. Naku, sana yan, oh. Sana ay ano, yung tawag dito, hindi umulan. Papalipat tayong drone, papakita natin ito. Napakadami, oh. Grabe. Meron kaya tayo dito mga kilala. Kuya, saan ang daan papunta doon sa parkingan ngayon? Hadi. Iba, thank you po. Oh, kung sakaling ano, may uulan. May masisilungan tayo mga part. Wow, napakaganda mga part to. Ano, Monte Maria Shrine. Grabe. Oh, ngayon yung sabihin ano, paulit-ulit ako na pagpunta dito. Dahil kada pagpunta ko dito mga part ay napakadaming nadadagdag. So sana doon lang tayo sa ano, sa matigas-tigas, dahil siguradong kapag umulan itong mga part ay naku po, lulubog ang ano, motorsiklo dito.
Doon tayo sa may malapit sa ano. Pero delikado dito. Dahil kapag umulan, malayo tayo. Nandiyan lang tayo. Saan tayo pwede? Dito tayo. Hanap tayo ng hindi masyadong ano, delikado. Ang daming riders ano. Kahit na Biyernes Santo talagang ano, kumbaga hindi naman ito sa pagsasawalang pagalang. Ayun na kasi ang isipin ng iba, rides ng rides. Ay hindi yan. Dahil ano, kumbaga kasama na din naman ito sa ano, sa mga itinerary ng mga riders. Yung ano, yung mag-rides kasi kalimitan naman sa atin kaya riders ay ano, dahil ng ano, motor lang ang ating meron eh. Kagaya ko, motorsiklo lang ang meron ako, kaya ayun, no choice ako kundi motorsiklo ang aking gamitin. Ang ganda ng view mga part. Kanina doon sa ano, dito sa likod ni Mama Mary. Nandyan dyan yung ano, yung rainbow. Hindi ko lang siguro na ano, nakakunan pero napicturean ko at naipost ko sa aking Facebook. Napakaganda. Grabe oh. Napaka-asul ng dagat. Tapos sobrang asul ng ano, ng kaulapan. So kanina lang mga part, yan medyo naiwan pa yung anong yan, maitim na ulap. Kanina ay umulan mga part kaya dito ako napasilong sa ilalim ng punong ito. Na yun na nga, nakapagpalipad tayo ng drone miski saglit lang, medyo malakas ang hangin mga part. Kumbaga para lang meron akong updated na drone shots dito sa Monte Maria Shrine. So pansin nyo naman yung ano, sa drone shots natin, yung makikita yung sinasabi ko kanina nung nakamotor pa tayo, yung sinasabi kong parang pinaka view deck. Napakaganda, ang laki, yung malaking bilog. Pansin nyo. Di ba kalimitan tuwing pumupunta tayo sa ano, Monte Maria ay doon lang tayo sa may shrine pumupunta. So ngayon, dati na naman ako nakapunta pero ngayon ay sa mga ngayon pa lang makakapanood dito sa akin channel ay pupuntahan natin yung kabilang yon, yung sa may malapit sa may exit. Yung kung makikita nyo, kita ba yung may ano, yung may cross. So noong nagsisimula pa lang itong mga part, itong babago pa lang ito ginagawa, itong may ano, Monte Maria ay yun pa lang, parting yun. Doon pa lang yung chapel, doon pa nagmimisa. At doon napakadami ang ano, pumupunta para magsimba. Susubukan ko mga part na ano, na umalis dito sa pwesto kong ito. At ito papakita ko sa inyo. Babagsak na naman yung ulan. Oh. Napakadami pa din nagdadatingan ng mga ano, mga riders. Pero sa parte doon mga part to, lakas na ng ulan doon. Ito yung ano, kanina may nakakasabay ako na nakamotor. Tinitensya daw. Ayun. Kumbaga nagra-rides lang kayo ay kumbaga di may kahalong penitensya. Galing sa initan tapos aabutan ng ulan, ayun. Pero ingat-ingat na mga part. May kapote naman tayong dala at ayun, ating ano, suot kapag umuulan. Kumapa kaya ito, no parking. Pwede kaya pumasok dyan? Pwede pumasok. Hanap lang akong parkingan dito. Parking tayo dito. Ito yung sinasabi ko mga part sa inyo. Itong ano, itong isang parte dito sa may Monte Maria na kumbaga parang ano, hindi ko naman sinabing nilalampas-lampasan pero siguro hindi masyado alam ng mga dumarayo
na may isa pang magandang view dito. Pagkagaling lang sa ano, sa may Monte Maria mga part ay ano, lalabas na. So hindi nila napupuntahan itong parting ito. Maganda din dito mga part. Ito yung sinasabi ko kanina na halos ko konti ang pumupunta. Hindi ko alam kung alam ba to ng mga pumupunta dito, ng mga pumupunta doon sa may shrine ni Mama Mary, yun o, shrine ni Mama Mary. Ito kasi mga part, yung parting ito yung kauna-unahang ginawa dito noong unang-una na itinayo itong Monte Maria. So ito yung ano, itong areang ito, yung ano, nakita nyo yung mga cross na yan. Yan yung kauna-unahang parang pinaka-chapel dito. Tapos merong maliit na kubo lang na ayun, dito nagmimisa si Father Suarez. So yun, basta itong kauna-unahan. Kalimitan niya lang na doon pumupunta sa may shrine dahil ano, yun parang pinaka main attraction. Ay, may bago na naman tayong experience na nangyari sa atin. So yung mga part, hindi ako masyado makapagsalita, walang pumapasok sa aking utak. Medyo talagang kinakabahan ako, pero napakaswerte pa din natin. Medyo nakahinga-hinga ako ng konti. Kanina kasi ay nung andun tayo sa sa pangalawang pinuntahan natin, ay sobrang sama nang nangyari sa atin. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Parang ang bigat sa aking loob. Habang kasi mga part na nagpapalipad tayo ng drone doon ay mababa pa lang, kakasimula pa lang mga part ay may mga nagro-rondahang kalapate. Tapos ayun, nahagip, tinamaan ng kalapati ang ating drone. So yun, siya, yung nawala ng control hanggang sa nakarating siya mga part sa may dagat. Ewan ko lang kung naka-record pa yun, basta diretso yun sa dagat mga part. Tapos kita ko bumababa na siya ng bumababa. Tapos hindi agad siya hindi agad siya tumaas, hindi ko siya mapataas. Tapos noong nakatsempo ako na parang siya, yung parang kumalma na konti, ay aking pinataas. So habang tumataas, lumalakas ang hangin, nag-a-appear yung strong wind. Tapos yun, bumababa uli. Tapos nung uli, humina, pinataas ko na siya ng abot hanggang 60. So ginamit ko na yung mapa mga part. Tinignan ko gaano siya kalayo. So napakalayo niya mga part. Halos pumunta siya sa gitna ng dagat. Tapos kamuntik na talagang almost 3 meters ang huli kong kita. At na siya, sasayad na siya sa tubig. Buti na lang at napatas ko mga part. Tapos in-return to home ko siya at ko siya yung sports mode. Ginamit ko kanya sports mode para mabilis-bilis. So nasa 40% ang kanyang battery. Ganun pala kabilis kumuha ng battery mga part ang drone kapag malakas ang hangin. So sa mga ko lang napapanood, sa mga nagpapalipad ng drone, doon ko lang napapanood na ganun pala yun, na kailangan niya sports mode ang gamitin kapag malakas ang hangin. Kapag tinitigil ko yung pinaka-controller, umiikot siya ng umiikot, nawawalang control, bumababa ulit. Tapos yun, noong napasunod ko na uli siya, dinediretso ko na lang mga part hanggang sa mapaabot ko doon sa kanyang pinaka-home point, doon sa pinakatapat ko. Tapos pinababa ko ng mga part. So yun nga, ko na, kumbaga ibinaba ko na agad. Hindi ko na inisip na kung saan mas safe na ibaba. Kasi basta nasa sa isip ko kanina, kahit saan ko ibaba basta't malapit doon sa akin, doon ko ibinaba sa may damuhan. Ayun. Tapos pagpulot ko mga part, bukas yung may parte ng battery.
At yung ano natin, yung isang ano bang tawag doon sa may pinaka stem ng propeller ay sira. So hanga din ako mga part at nakabalik pa. So yung mga part medyo umaambon. Tatago ko kaya muna itong ating sa 360. Hanap lang ako ng ano na masisilungan dito. Medyo kinakabahan pa din ako. Hindi ko na siya hindi ko na mga part na natikom itong drone. Hindi ko na nilagay sa kanyang case. Nandito lang siya sa sa bag. Dumiretso uwi na talaga ako. Talagang ang sama ng experience ko ngayon. First time na nangyari sa akin yun, na sa pagpapalipad ng drone mga part. Sa halos kulang-kulang 3 taon ata ito o 2 taon. Hindi ko na matanda kung kailan ko binili itong drone natin, itong ating kauna-unahan drone. Noon lang ako nagkameron ng ganun. Ganun pala yung pag nasasabitan mga part. Ano ba, masabitan ng ibon o madagit. Talaga nagpa-fly away nga pala mga part. Oh, grabe. Okay na, didiretso na ako kahit na umaambon. Pagdating sa bahay, susubukan kung titingnan ko kung magagawan ko ng paraan. Mamaitiban ko na. Sana ay maaari pa. Naku po, mahaba-haba pa pagkasamahan natin kasi mahaba-haba pa nga pagkasamahan namin itong drone ko. Kailangan ko maayos. Kasi hindi ko pa kaya talagang bumili. Bago ko nabili yung drone na yun, ako po, umabot ng taon bago ako nakapag-ipon ng pambili noon. Kaya hindi okay sa akin na masira ito. Gagawin ko talaga. Magiging aral sa akin, pero hindi ko naman alam na may may mga kalapate. Basta nung una talaga, nagpapalipad ako, walang kalapate. Tapos bigla na lang nagkameron. So kita ko okay naman na hindi ko naman pinapatas halos 30 meters. Kung di ako nagkakamali, 30 meters lang yung taas doon. Dahil ayaw ko kang pataasin at mahangin nga. Ayun. Pag pala sinabitan ng kalapate, ay ganun ang mangyayari. Sana'y wala ako naiwanan doon. Dito naman ang ating tubig. Nasa bag ko naman siguro itong aking tawag dito, case ng drone. Pag mamadali ko. Diyos ko Lord. So dito na tayo mga parts sa Simlong. Siya nadaanan natin kanina. So yun, siguro mga parts dito na lang muna. So babalitaan ko na lang kayo kung ano mangyayari sa drone natin, kung magagawa pa natin o